Upang Hilonggo. Please subscribe. And Ayun, welcome back ulit sa ating YouTube channel po mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli po, nandito na naman tayo para magbigay po ng update at balita sa mga fake news na ginagawa ng mga didiles, mga kababayan. So ito po mga kababayan, tingnan nyo yan. Meron na naman post ang didiles ngayon mga kababayan. Ano? Ayan, makikita nyo yan. Yung sa taas, noon yan, yung kay Vice President Leni Robredo na tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Bubong na gawa sa dahon ng niyog. Ayan, kung makikita nyo mga kababayan. At nasa baba naman, yung kay PBBM na yero, kahoy, at plywood. So, noong problema dyan, mga didiles? Ang problema kasi dyan, mga kababayan, sa mga didiles, masakit sa mata nila ang ginagawang pagtulong, no? Ora-oradang pagtulong ni PBBM sa mga nasasalanta ng bagyo. Kaya umiinit ang ulo nila. Lalo na nung si PBBM ay talagang hindi pinabayaan ang Bicol, lugar ni Leni Robredo, mga kababayan. Oh. Tapos sasabihin no, ng mga didiles, yan lang daw ang binigay ni PBBM. At least, di ba, may ibinigay, mga kababayan. Nakita nyo naman, yero, kahoy, at plywood ang ipinamigay ni PBBM. So anong mali dyan, mga kababayan? So mali na lang talaga yung utak nyo. Kasi, imbis na pasalamatan natin ang nagawa ni PBBM, ang pagbigay ng tulong na yan, dinamay nyo pa si dating Vice President Leni Robredo. Eh yung amo nyo nga, wala nga tinulong eh. Mga kababayan, meron ba ginawang tulong yung amo nyo dyan, mga didiles? Ha? Pumunta ba dyan sa mga nasalanta ng bagyo? Oo, doon sa kasal, pumunta. Di ba? So yan po mga kababayan, tingnan nyo yan. Di ba? So mamaya, may iparinig din po ako sa inyo mga didiles. Panoorin nyo hanggang dulo yan para marinig nyo rin kung ano ang nangyari nung panahon ng Odette, nung panahon ni Duterte. Ha? Saka nyo sabihin yan, yung tulong na ginawa ng gobyerno ngayon ni PBBM, yung pagbigay ng mga yero at kahoy ni PBBM sa mga nasalanta ng bagyo. Pakinggan nyo muna ang sinabi, yung balita noon, nung panahon ng Odette, mga kababayan. Ang iba nga, sa Siargao nga, nang lilimos na lang ang iba nating kababayan para lang may makain. Dahil sa hindi na sila inaabutan ng tulong ng gobyerno noon ni Duterte. Ngayon mga kababayan, kay PBBM, may narinig ba kayo na nanglilimos sa daan? May narinig ba kayong reklamo na hindi sila nabigyan ng ayuda? Yung mga nasalanta ng bagyo? Mga kababayan, tignan nyo naman si PBBM, di ba? Ganyan lang yan, pero mahal tayong mga Pilipino yan. Di ba? Ganyan, dapat ang isang leader. Tignan nyo naman kahit anong batiko sa kanya eh. Chill pa rin siya mga kababayan. Pinapakita niya pa rin na ang tungkulin niya para sa taong bayan, para sa mga Pilipino. Ginagawa niya pa rin ang trabaho niya. Mga didiles lang naman ang mahilig magbitaw ng mga paninira. Diba? Sila lang naman yung mahilig. Diba nga, ngayon meron silang sinasabi na pumunta daw sila sa EDSA. Mga kababayan, wow, grabe. Ang dami. Ang dami ng tao sa EDSA. Puro vlogger. Nga lang. 8 minions lang. Kala ko ba marami kayo? Sinasabi nyo dito sa mga comment section. Pagka lumabas lahat ng mga DDS, magtago na yung mga loyalista. Aba, mga kababayan, pumunta kayo ng EDSA. Suportahan nyo. Nandun yung mga vlogger nyo. Nandun, nagsisisigaw. Samahan nyo doon. Kung marami kayo, pumunta kayo. Bawal, mga taga-Davao, pumunta kayo rito. Pakita nyo na marami kayo. Yung mga ngawa dyan sa social media, puntahan nyo doon, punta kayo sa EDSA, ipakita nyo na marami kayo. Di ba nga si Harry Roque,
Nagalit na nga sa mga Pinklawan, bakit daw ngayon ayaw nila suportahan yung mga panawagan ng mga DDS. Pinakita ng Pinklawan, magandang nagagawa ni PBBM eh. Bakit sasama yung mga Pinklawan dyan? Eh ngayon nga mga kababayan, nakikita natin, binablog na ng Pinklawan ang PBBM natin dahil nakikita niya magandang nagagawa ni PBBM dito sa bansa natin. 'Di ba? Pinuri nga ng mga Pinklawan vlogger si PBBM dahil sa pagbigay niya ng tulong doon sa Bicol. Oh, mga DDS. Kaya ayaw na ng mga DDS na makisali sa inyo kasi ayaw na makisali ng mga Pinklawan sa inyo kasi nga wala namang ginagawa si PBBM sa inyo. Kayo lang naman ang mahilig manira. Kasi nga mga kababayan, gusto nyo makabalik muli ang inyong puon sa Malacanang. 'Di ba? Tingnan nyo yan, oh. Ayan, oh. Yan, tingnan nyo yung post nila mga kababayan, oh. Yung kay PBBM daw ay ganyan lang. Meron pa nagsabi dyan, kulungan daw ng aso. Ba't hindi yung puntahan yung mga nabigyan yan kung paano nila ginawa yan? Alam nyo po yung binigay ni PBBM na yero, mga kababayan, panimula yan eh. Panimula para sa mga kababayan natin na nasalanta ng bagyo para makapagtayo ng kanilang sariling bahay muli. Kaya yan ang nabot ni PBBM na tulong para ura-udada makapagpatayo sila ng sarili nilang tahanan yung mga nasalanta ng bagyo. At least yero, kahoy, plywood. Napakagaling nga ng naisip ni PBBM eh. Sa inyo kasi mali. Kasi nga, ikukumpara nyo kay Duterte, si PBBM, sasabihin nyo, magaling pa rin talaga si Duterte. Bakit? Eto, pakinggan nyo, yung bagyong Odette, sampal to sa inyo, mga didilis. Pakinggan nyo to, mga didilis, nung bagyong Odette, ano kaya masasabi nyo dito? Ito, pakinggan nyo, para matauhan itong mga didilis na to. Pila balde naman ang mga residente umaasang makakakuha ng ayuda dito sa covered port ng Barangay San Juan, Surigao City. Naaapulido na raw sila dahil 5 araw na matapos ang bagyo pero wala pa rin silang tulong na natatanggap. Akala ko ba napakabilis ng respondi dyan nung panahon ng Odette? Akala ko ba mabilis ang pagbigay ng tulong ni Duterte sa mga kalamidad? Ano ito? 5 araw na, wala pa rin sila natatanggap na ayuda. Hoy, mga didilis. Ano na? Ano yung sinasabi ninyo? Na agad-agad ang tulong ni Duterte nung panahon niya. Ano ito? Nung panahon ng Odette. Mga didilis. 5 araw na, hindi pa rin nakakatanggap ng ayuda ang mga kababayan natin na salanta ng bagyong Odette. Mga didilis, yan kasi, mahilig kasi kayo maghambing sa mga nakaraang administrasyon. Ngayon, binabalik lang namin sa inyo. Kasi, alam nyo meron kasi akong na-vlog na rin na panood, si Rosalinda, pinaghambing niya si PBBM, yung Yolanda, nung kay Pinoy, at yung Rolly naman, nung panahon ni Duterte, at kay PBBM na Christine. So mga kababayan, yung bagyong Rolly, mahina yan eh. Ba't hindi niya sinama yung bagyong Odette? Dapat nilagay niya yung bagyong Odette. Kasi nga, siyempre mga kababayan, pwede ba naman yan? Uon nila, sisiraan nila. Ang lokohan na yan, Nadidiles, Tuloy natin ito. Kahit malaki sana yung mga canned goods, mga dilata-dilata lang yan, laking tulong na rin po yan sana kung meron. Pantay-pantay ang pagbigay, hindi siya may pera ka, mayaman ka, o ano. Narinig nyo, kahit dilata lang, sana, canned goods. Sabi pa, pantay-pantay sana ang pagbigay, hindi sa mayaman lang at yung mga mahirap ay wala. Hoy mga didiles, ano ito? Ngayon ba sa panahon ni PBBM, meron kayong narinig na ganyan? Ayan kasi yung ayaw ninyong paniwalaan kay PBBM. Kasi nga, wala talaga sa kamalingkingan yung amo ninyo pagdating sa mga
sakuna kay PBBM. Yan talaga ang totoo. Oh, narinig nyo naman sinabi niya, di ba? Yung mga nasalanta ng bagyong Udit. Tapos sasabihin ninyo, mabilis ang pagresponde ni Duterte. Aba, mga kababayan, ganyan sinasabi ko sa inyo na wag kayong magbibigay ng mga ganyang vlog ninyo. Kasi, nung panahon ng bagyong Odette, marami pong balita ang media na pwede pang bato sa inyo. Oh, eto pa, pakinggan nyo. Yan lahat tayo, dinaanan tayo ng bagyo eh. Kaya nga, ingan ito ma'am, basta sakali makakuha kong bugas. Diba ngayon, sinisi nyo yung pag-asa. Oh, nung panahon ni Duterte, ganun din. Pati si PBBM, sinisi nyo rin ngayon, eh, no? Nung panahon ni Duterte, di ba? Hindi rin nagbabala. Nung bagyong Odette, hindi rin nagbabala ang pag-asa na ganun na pala kalakas ang bagyo doon sa Siargao. Mga kababayan. Oh. Ano ngayon? Mga didiles. So, diyan mo makikita no, kung ano ang kayang gawin ni PBBM. Dahil sa ngayon, mga kababayan, wala ho tayong naririnig natin nung panahon ng bagyong Odette, mga kababayan. Ha? Napakabilis ng ginawang action ni PBBM. Biruin mo, Black Hawk helicopter, presidential chopper, lahat ng mga ahensya sa gobyerno pinagalaw ni PBBM para mabilis ang pagbigay ng tulong ng mga ayuda, lalo na yung mga pagkain. Kaya, mga kababayan, wala tayong narinig na nagsalita na gutom. Wala na silang matanggap na ayuda. Oh, mga didiles. Kasi mainit ulo nyo. Kasi nga mga kababayan, hirap lang kasi tanggapin nung panahon ng bagyong Odette, maraming namatay at marami sa mga kababayan natin ang nagreklamo na wala silang natatanggap na ayuda galing sa gobyerno. Eh sa panahon ngayon ni PBBM, may naririnig ba kayong ganyan? Ganyan na reklamo ng mga kababayan natin. Ayan kasi, mahilig kasi kayong manira. Ayan tuloy. Puon nyo ngayon ang natatamaan. Yung paglabas nyo ng mga ganyang mga fake news ninyo, puon nyo rin ho ang natatamaan. So matino isip mo. Nagbigay si PBBM ng yero, kahoy, at saka plywood, mga kababayan. Tapos, ang pinos po ng mga didilis, ang dingding hindi plywood, mga kababayan. So doon pa lang, mag-isip ka na. So doon pa lang dapat mag-isip ka na. Maisip mo na, ay fake news talaga itong mga nasa kabila. Kasi nga, biruin yung mga kababayan, plywood ang binigay. Ang pinos nila, hindi plywood yung dingding. Mga didiles. Katulad yun na rin ba utak, yung mga viewers nyo? Sige po, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. God bless.